Hindi ka tamad at hindi ka rin nawawala. Pagod ka lang, pagod sa kaiisip, pero pakiramdam mo'y parang wala ka pa ring nararating. Habang mas sinusubukan mong intindihin ang lahat, mas lalo itong bumibigat. Gumigising ka tuwing umaga na may parehong pakiramdam, lito, frustrado at walang malinaw na direksyon. May lakas ka ng loob, pero ang kailangan mo ay tamang paraan ng pag-iisip. Ang video na ito ay hindi narito para bigyan ka ng mga gas-gas na kasabihan o hungkag na motibasyon. Narito ito para turuan kang mag-isip ng makapangyarihan at tama gamit ang Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na tumulong sa mga karaniwang tao na makatawid sa hindi karaniwang hirap. Hindi nito ipinapangako ang madali ang buhay, pero ibabalik nito sa iyo ang kontrol simula sa nag-iisang bagay na tunay mong pag-aari, ang sarili mo. Kung matagal ka nang naghahanap ng daan palabas, hindi palabas sa labas, kundi palabas dito sa loob, baka ito na ang simula ng pagbabagong hinahanap mo. Ang mga matututunan mo ay hindi lang basta magbabago ng pananaw mo. Maaari nitong baguhin ang buong buhay mo mula sa loob pa lang. Isa, matutong tumingin lampas sa kasalukuyan. Nilinlang ka, hindi ng kaaway o malas, kundi ng mismong kulturang ginagalawan mo. Paulit-ulit mong naririnig, mamuhay sa ngayon, samantalahin ang araw, at gawin mo ang nagpapasaya sa iyo ngayon. Maganda pakinggan, parang malalim pa nga, pero kapag tinanggap ng walang pag-iisip, bitag ito. Ito'y nagpapalaganap ng pagkabagot, makitid na pag-iisip, at pusong hindi mapalagay. Hindi kailanman sinabi ng mga Stoic na huwag pansinin ang kasalukuyan, pero hindi rin nila layuning alipinin ka nito. Naniniwala silang dapat mong lubusang ipamuhay ang kasalukuyan habang nagsisilbi sa hinaharap. Ang puno ay hindi tutubo pa itaas kung hindi mo na ito mag-uugat ng malalim sa madilim, tahimik na lupa. Kaya ang tanong, nagtatanim ka ba ng ugat o naghihintay ka lang ng bunga? Hindi sumisibol ang tagumpay mula sa pagmamadali. Tingnan mo ang Netflix. Noong 1997, isa lang silang simpleng serbisyo ng pagrenta ng DVD sa pamamagitan ng koreo. Maliit, hindi ka pansin-pansin, madaling makalimutan, walang hype, walang balita, nalugi sila ng ilang taon. Sinubukan pa nilang ibenta ang kumpanya sa Blockbuster sa halagang $50 million pero tinanggihan. Karamihan ng kumpanya, susuko na agad, susuko na lang at sisisihin ang merkado. Pero hindi Netflix. Nanatili sila sa laban, lumipat sila sa streaming kahit hindi pa handa ang mundo. Nag-invest sila sa orihinal na content kahit parang walang patutunguhan. Hindi dahil pabigla-bigla sila, kundi dahil mas malayo ang tingin nila. Hindi gamit ang mata, kundi gamit ang pangmatagalang pag-iisip. Ganyan din ang pananaw ng mga Stoic. Alam nila na ang agarang kasiyahan ay kaaway ng makabuluhang pag-unlad. Isinulat ni Marcus Aurelius, humukay ka sa loob. Sa loob matatagpuan ang bukal ng kabutihan, at ito ay laging handang sumiklab kung huhukayin mo lamang. Pero ang paghuhukay ay mahirap, mabagal, paulit-ulit, at madalas walang gantimpala sa simula. Kaya karamihan kontento na sa mababaw na pamumuhay. Gusto nila ng ani pero ayaw magtanim. Ang pangmatagalang pag-iisip ay hindi tungkol sa pangarap lamang. Ito'y tungkol sa disenyo. Hindi lang ito tanong na, saan ko gustong mapunta sa loob ng 5 taon? Kundi paggising araw-araw para gumawa ng kahit isang hakbang, isang bagay, na maglalapit sa iyo ng 1% sa pangitain mong iyon. Ang taong walang pangmatagalang direksyon ay parang bangkang walang timon. Oo, lulutang siya, pero hindi makakarating saan man. Kaya itanong mo sa sarili, naglalayag ka ba? O pinapaanod ka lang? Isipin mo ang araw-araw mong buhay, ang mga librong binabasa mo, ang mga taong kasama mo, ang trabahong ginagawa mo, ang mga gawi mong inuulit. Lumikha ba sila ng pundasyon o tinutulungan ka lang nilang makalimot na hindi ka pa naroon sa gusto mong marating? Heto ang hamon. Isulat mo ang 3 bagay na alam mong babago sa buhay mo kung gagawin mo lang ng tuloy-tuloy. Ngayon, itanong mo, bakit hindi ko sila ginagawa? Isa sa mga pinakasimple pero mabisang paraan upang linangin ang pangmatagalang kaisipan ay ang tinatawag kong reverse mapping. Magsimula ka sa buhay na gusto mong makamit
sa loob ng 5 taon. Gawing malinaw at detalyado ang imahen. Pagkatapos, baliktarin mo. Ano ang kailangang mangyari sa ika-4 na taon? Sa ika-3? Ngayong taon? Ngayong buwan? Ngayong linggo? Ngayon? Kapag inisa-isa mo ang pangarap mo papunta sa araw-araw na aksyon, nagiging totoo at konkreto ang daan. Titigil kang habulin ng mga distraksyon dahil malinaw na sa iyo kung ano ang mahalaga. Ang magandang kabalintunaan ay ito. Ang pag-iisip ng pangmatagalan ay hindi nakakakaba. Ito'y nagpapalaya. Hindi ka natakot na maabot agad ang tagumpay. Hindi ka na hinahabol ng timeline ng ibang tao. Nagiging mas malalim ang kapit mo sa paglalakbay mo dahil alam mo na kung saan ka pupunta. Bawat maliit na hakbang ay nagiging sagrado. Bawat pagkaantala, matitiis. Bawat pagkabigo, leksyon, hindi kabiguan. Ito ang totoo. Ang pasensya ay hindi kahinaan, ito'y kapangyarihan. Nangangahulugan ito na sapat ang paninindigan mo upang magpatuloy kahit walang nakikitang resulta dahil naiintindihan mong ang tunay na pag-unlad ay tahimik. At kapag nagtanim ka na ng binhi, hindi trabaho mo na bunutin ito at tingnan kung may nangyayari. Trabaho mong diligan ito, protektahan, at ipagpatuloy ang gawaing dapat. Pero mawawalan ng saysay ang lahat ng ito kung inuubos mo lang ang oras mo sa pagsisi sa paligid. Masakit man, pero totoo, walang utang na loob sa iyo ang buhay. Ang reklamo, hindi makakabuo ng kinabukasan. Kaya napakahalaga ng susunod na hakbang. Itigil ang pagrereklamo. Simulan ang paglikha ng halaga. Dahil kapag ginagawa mo na ito araw-araw, walang palusot, ang kinabukasan mo hindi lang mababago. Bibilis pa ang pagdating. Magbuo ng mas marami. Magreklamo ng mas kaunti madalas akala ng mga tao. Ang pagrereklamo ay isang paraan ng paglabas ng sama ng loob. Pero sa totoo lang, isa itong mabagal na pampamanhid sa iyong lakas ng loob. Sa bawat reklamo mo, inuubos mo ang enerhiyang pwede sanang ginamit para lumikha ng mas maganda. Isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Kaya tanong, bakit mo ibinibigay ang kapangyarihang iyon sa mga bagay na wala kang kontrol tulad ng presyo ng renta, masungit na boss, o mahirap na ekonomiya? Ang stoic, hindi natataranta sa harap ng balakid. Hindi nila ginagamit ang hirap bilang dahilan para tumigil. Pinagmamasdan nila ang sitwasyon, tinatanggap ang realidad, at pagkatapos ay hinahanap kung paano ito mapapakinabangan. Si Drew Houston, ang tagapagtatag ng Dropbox, ay may ganitong karanasan. Isang araw habang nasa bus, nakalimutan niya ang kanyang USB at hindi niya ma-access ang kanyang trabaho. Karamihan, magrereklamo lang. Pero si Drew ay nagtanong, paano kung hindi ko na kailangang magdala ng USB kahit kailan? Mula sa tanong na iyon, isinilang ang ideya na naging isa sa mga nangungunang cloud storage platform sa mundo. Ganoon din ang pag-iisip sa likod ng Airbnb. Noong 2007, sina Brian Chesky at ang kaibigan niyang si Joe ay hirap bayaran ang renta nila sa San Francisco. Napakamahal ng mga hotel sa lungsod, lalo na kapag may mga komperensya. Sa halip na sabihing sira ang sistemang ito, naisip nila, may mga taong may ekstrang espasyo, may mga bisitang naghahanap ng matutulugan. Bakit hindi natin sila pagdugtungin? Gumawa sila ng simpleng website na tinawag nilang Air Bed and Breakfast. Walang reklamo, gawa agad. Ngayon, ang Airbnb ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyong dolyar at binago na ang paraan ng ating paglalakbay. Ang totoong tanong, gaano karaming oras ang ginugugol mo sa pagrereklamo tungkol sa mga hindi mo pa nagagawa kumpara sa aktwal na paggawa nito? Ang mga reklamo ay hindi nagtutulay patungo sa kinabukasan. Ang aksyon ang gumagawa nito. At ang aksyon ay nagsisimula sa sandaling tumigil ka sa pagbibintang sa iba. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit hindi sila umuunlad habang ginugugol naman ang maraming oras linggo-linggo sa pagkwento sa kaibigan kung gaano ka-injusto ang kanilang kumpanya. Pero paano kung sa halip ay itanong mo, ano ang maaari kong gawin upang maging sobrang halaga na hindi nila ako kayang balewalain? Hindi mo kailangang maging isang tech founder para maisabuhay ang ganitong pag-iisip. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay.
Naiipit sa trapiko? Sa halip na murahin ang mga sasakyan sa unahan, itanong mo, paano ko ito magagawang kapaki-pakinabang? Makinig ng podcast, matuto, magpalawak ng isip, o kapag naiisip mong wala akong oras matuto ng bagong kakayahan, balikan mo uli. Gaano karaming oras ang ibinibigay mo sa pagrereklamo, sa palusot, sa ingay ng isip na hindi ka naman dinadala kahit saan? Minsan ang tunay na humahadlang sa iyo ay hindi ka kulangan ng galing, kundi sobra mong husay sa pagrereklamo. Ang pagrereklamo ay isang banayad na bisyo na nagkukunyaring pagpapahayag ng damdamin, pero hindi nito pinapagaan ang dalahin mo. Pinahihina nito ang iyong determinasyon. Sa bawat pagkakataong sinisisi mo ang kalagayan, ibinibigay mo ang susi ng iyong kinabukasan. Kabaligtaran ito ng lakas ng stoic na nangangailangan ng buong pananagutan sa iyong mga desisyon, iniisip at kilos. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang pinakamagaling magreklamo. Ginagantimpalaan nito ang mga harap-harapang humaharap sa problema at nagtatanong, ano ang magagawa ko tungkol dito? Gaya ng sinasabi sa kawikaan, sa bawat pagpapagal ay may pakinabang, ngunit ang daldal lamang ay nagdudulot ng kahirapan. Ang tunay na halaga ay isinisilang sa pagsisikap, hindi sa ingay. Kahit gaano kaganda ang tunog ng mga hinaing mo, hindi ka nito maisusulong. At oo, maaari mong simulan ang pagbabagong ito ngayon din. Sa susunod na mararamdaman mong magrereklamo ka, huminto, huminga, at itanong sa sarili, ano ang magagawa ko ngayon para maitulak ito kahit 1% paabante? Isang tawag, isang mensahe, isang mabilis na ideya. Ang isang simpleng konkretong aksyon ay higit na mahalaga kaysa sa libong magagandang reklamo. Tandaan mo ito, ang mga matagumpay na tao ay hindi iyong mga pinadali ang buhay. Sila ang mga taong mas kaunting oras ang ginugugol sa pagrereklamo at mas maraming oras sa paggawa ng solusyon. Kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo, magsimula ka sa pagbabagong tugon mo sa hirap. Hindi sa sisi, hindi sa palusot, kundi sa halaga, sa galaw, sa aksyon. At kung nagdadalawang isip ka pa, natatakot kang magkamali, ayos lang yan. Dahil hindi naman pagkakamali ang totoong humahadlang sa atin. Yan ang susunod na aral natin. Ang kabiguan ay hindi nakakatakot basta may natutunan ka. Ang nakakatakot ay yung hindi mo man lang sinubukan. Gawing panggatong ang pagkabigomay, isang sikat na ilusyon na pumipigil sa maraming tao. Ang paniniwalang ang kabiguan ay katapusan na. Mali yan. Ang kabiguan ay hindi isang hinto. Ito ay isang panibagong simula. Ngayon ay may mas maraming kaalaman. Huwag mo lang tanggapin yan dahil sinabi ko. Tingnan mo ang Rovio, ang kumpanyang Finnish na gumawa ng laro. Bago sila sumikat, naglabas sila ng 51 na laro na walang dating. Nag-alisa ng mga empleyado, nalugi ang kumpanya at muntik ng magsara. Pero hindi sila sumuko. Sa ika-52 nilang subok, naglunsad sila ng isa pang laro, Angry Birds. Hindi lang ito nagtagumpay, sumabog ito sa buong mundo. 4 na bilyong downloads, animated series, laruan at sandamakmak na brand spin-offs. Kung huminto sila sa ika-50 nilang laro, malamang hindi mo man lang narinig ang pangalan nila. Hindi nawala ang mga kabiguan nila. Naging hulma ito ng kanilang tagumpay. Ang tunay na tanong ay hindi kung ilang beses kang nadapa, kundi kung ano ang natutunan mo sa bawat pagtayo mo. Noong hindi pa kilala ang Nike at tinatawag pa lang na Blue Ribbon Sports, si Phil Knight ay nagbebenta ng sapatos mula sa likod ng kanyang kotse. Naubusan siya ng pera, tinanggihan sa mga pautang, iniwan ng mga supplier na sangkot sa demanda at muntik ng mabangkarote. Pero sa bawat pagkadapa, mas naging mabilis siyang mag-adjust, mas naging matalino sa negosasyon at mas naging mahusay pumili ng mga tao. Ang sunod-sunod na kabiguan na iyon ang naging mental gym niya. At mula roon, itinayo niya ang Nike, isang pandaigdigang icon sa larangan ng sports, na ngayon ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Napansin mo na ba kung bakit napakalinaw ng marka ng kabiguan sa iyong alaala? Dahil ito ang pinakamabisang paraan ng pagkatuto ng utak mo. Tinatawag ito ng mga neuroscientist na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling ayusin ng sarili. Kapag nagkakamali ka at sinusubukang itama ito,
tumataas ang aktibidad ng utak mo, gumagawa ng mga bagong koneksyon. Sa madaling salita, ang pagkukulang ay parang pinakamalakas na software update ng isip mo. Habang mas madalas kang nadadapa, mas mahusay mong nadidisenyo ang pag-iisip mo para maiwasan ang mga pagkakamali sa hinaharap. Ang tagumpay ay dumarating sa mga handang mabigo at aralin ang pagkabigo nila. Ang pagkatuto ay hindi tuwid na linya. Ito ay feedback loop. Gagawa ka ng aksyon, pagmamasdan mo ang resulta, aayusin mo ang diskarte at susubukan ulit bawat ulit mas matalas kaysa dati. Kapag tumigil ka sa pagkatuto mula sa feedback, ang kabiguan ay mananatiling kabiguan. Pero kung gagamitin mo ang feedback bilang salamin, bawat pagbagsak ay magiging hagdan pataas. Ganyan ang ginagawa ng mga startup tulad ng Amazon at Spotify. Subok, kabiguan, pagsusuri, ayos ulit. Hindi nila iniiwasan ang kabiguan. Ginagamit nila ito bilang gatong sa pag-unlad. Isinulat ni Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Ang humahadlang sa landas mo, siya mismong landas mo. Hindi hadlang ang mga balakid. Ito ang blueprint ng reinvention. Hindi ka sumusulong sa kabila ng kabiguan. Sumusulong ka dahil sa kabiguan. Ganyan. Mag-isip ang taong nauunawaan ang takbo ng buhay. Tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling tumigil sa isang bagay dahil hindi naging maayos agad ang simula? Ilang pagkakataon na ang tinanggihan mo dahil pumalpak ang unang subok mo? At kung babalikan mo ang mga kabiguang iyon ngayon, ano kaya ang maituro nila sa iyo? Baka aralin lang sila na hindi mo pa natatapos basahin. Paano mo ito maisa sa buhay? Sa tuwing mabibigo ka, isulat mo ang 3 bagay. Ano ang mali sa pagtansya mo? Paano ka tumugon emosyonal? At ano ang pwede mong gawin ng iba sa susunod? Huwag mong hayaang mawala ang kabiguan na walang silbi. Gawin mo itong datos. Bawat tugon ng buhay ay may dalang impormasyon at ang tamang impormasyon ay nagtuturo sa tamang aksyon. Pero huwag kang magkamali, ang kabiguan lang ay hindi sapat. Kailangan ito ay may kamalayan. Ang kabiguan ay hindi kapalit ng pagsisikap. Ginagantimpalaan nito ang mga nagpapatuloy kahit pagkatapos ng pagbagsak. Maging matapang kang magkamali at mas matapang pang itama ito. Kung wala kang nakikitang kabiguan sa ginagawa mo, baka wala kang sinusubukang bagay na tunay na mahalaga. Ang tunay na tanong ay hindi, paano ako makakaiwas sa pagkakamali, kundi ano ang natututunan ko mula sa pagkakamali? Hindi tinutulungan ng tamang pananaw na iwasan ang kabiguan. Tinuturuan ka nitong gawin itong pundasyon mo. At kapag natutunan mong lumago sa bawat pagkadapa, halos wala nang makakapigil sa iyo. Hindi ito mahika, isa itong filosofiya. At kapag tunay mong naunawaan ang halaga ng pagkabigo, may isa pang tanong na natural na susunod. Paano ako patuloy na lalago kahit may mga limitasyon? Ang sagot ay nasa susunod na aral, kung saan matutuklasan mo kung bakit ang keep learning ay hindi lang motto, kundi paraan ng pamumuhay ng isang stoic. Matuto nang walang hangganan maaaring makapagtapos ka sa eskwela, pero ang pagkatuto hinding-hindi natatapos. Isa yang katotohanang iniiwasan ng maraming tao. Iniisip nila na ang kaalaman ay isang bagay na kayang ipunin sa ilang taong pag-aaral sa universidad, na kapag hawak na nila ang diploma, sapat na iyon para mabuhay at makapagtrabaho. Pero mabilis at matindi ang sampal ng realidad, dala ng isang simpleng tanong. Bakit parang ako naiiwan habang ang iba ay patuloy na umuunlad? Hindi naman talaga nauuna ang mga matagumpay. They just never stop learning. Ang pagkatuto ay hindi yugto. Ito ay paraan ng pamumuhay. At hindi lang ito nangyayari sa loob ng aklat. Nangyayari ito sa trabaho, sa mga taong mas magaling sa iyo, at sa sarili mong mga pagkakamali. Tingnan mo si Leonardo da Vinci. Hindi lang siya mahusay na pintor. Pinag-aralan niya ang anatomy, mechanics, astronomy at architecture. Naiwan niya ang higit sa 13,000 pahina ng notes na hanggang ngayon ay nagpapahanga sa agham moderno. Bawat araw niya ay parang isang eksperimento para mas maintindihan ang mundo. Walang nagtulak sa kanya. Natuto siya dahil hindi niya kayang hindi matuto. Ganoon kalalim ang apoy ng kanyang kuryosidad. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Namumuhay ka ba na parang may mahalagang matutuklasan ka bukas? Si Kobe Bryant, isang alamat sa basketball,
hindi lang natuto kung paano maging mas magaling sa shooting, natuto rin siya ng iba't ibang wika, kultura at filmmaking. Paulit-ulit niyang pinapanood ang mga lumang laro, hindi dahil sa insecurities, kundi bilang respeto sa bawat pagkakataong makilala pa ang sarili. Pagkaretiro, nanalo pa siya ng Oscar para sa animated film na Dear Basketball. Hindi niya nilimitahan ang sarili sa pagiging atleta lang. Itinuring niya ang sarili bilang lifelong learner. Kaya tanungin mo, anong mga label ang pinaniniwalaan mong pumipigil sa'yo? Ang mga tunay na matatalino, alam nila kung gaano karami ang hindi nila alam. Ito, ang malupit na kabalintunaan ng Dunning-Kruger effect. Mas kaunti ang alam ng tao, mas sobra ang kumpiyansa niya sa sarili. Samantalang ang mga tunay na bihasa, mas malinaw sa kanila ang mga puwang sa kanilang pag-unawa. Kaya mo bang tanungin ang sarili mo, saan ko ba niloloko ang sarili ko na akala ko alam ko na? Ang matalinong tao, hindi yung may lahat ng sagot, kundi yung marunong magtanong, kahit sa mga sagot na akala nilang tiyak na. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may makakapagpatunay na mali ako o may ibang pananaw na mas tama, masaya kong babaguhin ang isip ko. Ang hinahanap ko ay katotohanan, hindi pagmamataas, hindi panalo sa argumento. Iyan ang pundasyon ng matino at makabuluhang pag-iisip. Hindi ka natututo para iangat ang sarili sa iba. Natututo ka para makita ang mundo ng buo, walang filter, walang baluktot. Ang ganitong pananaw ang tinawag ni Carol Dweck na growth mindset. Hindi mo sinasabing, hindi ako magaling dito. Sasabihin mong, hindi pa ako magaling dito. Yung salitang palang, maaaring maging tulay mula sa kasalukuyang limitasyon tungo sa isang mas makapangyarihang kinabukasan. Saan ka ba na-stuck dahil iniisip mong kulang ka sa talento? Magugulat ka kung gaano karaming matagumpay na tao ang umabot sa rurok, hindi dahil sa likas na galing, kundi dahil sa walang sawang pagpraktis. Para mamuhay gamit ang growth mindset, hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay. Magsimula ka sa maliit. Magbasa ng 10 pahina bawat araw, hindi para magpakatalino, kundi para palawakin ang pananaw mo. Gumugol ng 15 na minuto kada linggo sa isang bagong skill, paggamit ng Excel, pagsusulat ng mas profesional na email o pakikinig ng hindi sumasabat. Panoorin mo ang isang kasamahan mong mas mahusay, hindi para mainggit, kundi para matuto. Kapag nagsimula kang mag-isip na parang isang taong hindi pa sapat ang alam, ang buong mundo magiging paaralan mo. Ito ang katotohanan. Kung hindi ka sumusulong ngayon, unti-unti kang nahuhuli. Ang alam mo kahapon hindi sapat para hindi ka maluma ngayon. Hindi mo kailangang maging Leonardo o Kobe, pero kailangan mong maging bersyon ng sarili mong patuloy na natututo araw-araw. Kaya ang tanong, ano ang bago mong natutunan ngayon? At kung nandito ka pa rin patuloy na nakikinig, ibig sabihin handa ka nang sagutin ang tanong na iyan. Ibig sabihin hindi ka lang curious, handa kang magbago sa ugat mismo ng pag-iisip at pamumuhay mo. At kung may tunay kang napupulot sa paglalakbay na ito, ituloy mo pa. Mag-subscribe ka sa channel at patuloy nating palawakin ang pananaw mo. Baka ang susunod na aral, iyon na ang nawawalang piraso. At kapag kumpleto na ang mga piraso, makikita mo na rin ang kabuuang larawan na matagal mo nang hinahanap. Mag-isip, gaya ng may-ari, hindi ka tinanggap sa trabaho para mangarap. Tinanggap ka para mag-deliver. Pero kung ang lagi mo lang ginagawa ay pumasok, sumunod sa utos at matapos sa oras, pasensya na. Pero parang switch ka lang. Binubuksan kapag kailangan, pinapatay kapag tapos na. Hindi delikado ang ginagawa mo. Ang delikado ay kung paano mo tinitingnan ang papel mo. Kung iniisip mong isa ka lang sa mga piyesa ng makina, yan din ang mangyayari sa'yo. Umiikot lang sa lugar hanggang sa mapagod at palitan. Ganyan ba? Mamuhay ang isang stoic? Hindi. Hindi sila nagpapakulong sa titulo o job description. Para sa kanila, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa paycheck o posisyon, nasa pag-iisip at kilos. Dahil ang iniisip mo, yan ang hinuhubog ng kapalaran mo. At ngayon may malinaw na guhit sa pagitan ng dalawang uri ng tao. Mga nag-iisip gaya ng may-ari at mga naghihintay ng utos gaya ng empleyado. Ang taong may ownership mindset, hindi naghihintay ng pahintulot. Umaakto na parang hawak na nila
ang responsibilidad. Hindi sila nagtatanong, trabaho ko ba ito? Ang tanong nila ay, paano natin mapapabuti ito? Hindi sila humahabol sa titulo. Hindi nila kailangan ng palakpakan. Ang kailangan nila ay progreso. Tahimik man silang kumikilos, pero gaya ng ilog sa ilalim ng lupa, unti-unti nilang binubura ang mga hadlang at binubuksan ang mga bagong landas. Tingnan mo si John Combe. Walang nakakilala sa kanya bago sumabog ang WhatsApp. Pero bago yon, tahimik siyang nabuhay sa Amerika. Naglilinis ng sahig sa supermarket, nabubuhay sa food stamps, walang mentor, walang scholarship, walang nagtuturo. Pero lagi siyang may tanong. Kung hindi ako kikilos ngayon, 5 taon mula ngayon nandito pa rin ba ako? Kaya pumunta siya sa public library, nag-aral mag-code mag-isa, hinasa ang utak, binuo ang kinabukasan. Habang ang mundo naghihintay ng pagkakataon, siya gumawa ng pagkakataon. Walang sweldo, walang deadline, meron lang gutom. At hindi lang yon ambisyon, yon ang espiritu ng Stoic. Walang drama, walang sisihan, walang pagtakas sa hirap. Hindi niya kontrolado kung saan siya nagmula, pero kinontrol niya kung paano siya tutugon. Hindi niya binago ang mundo bigla, binago muna niya ang sarili. Sa disiplina, sa pagkatuto, sa walang sawang pagsusumikap. Para sa mga Stoic, ang tagumpay ay hindi swerte. Ito ay bunga ng katotohanang tinanggap, pag-iisip na malinaw at pagkilos na tuloy-tuloy. Ikaw naman, kapag nakakainip ang trabaho, nagrereklamo ka ba o inaayos mo ito? Kapag pumalpak ang kasama mo, sinisisi mo ba o tinutulungan mong ayusin? Kapag hindi ka pinapansin ng boss mo, nananahimik ka ba o ginagawa mong imposibleng hindi ka mapansin? Ang pag-iisip gaya ng may-ari, hindi nangangarap lang maging boss. Kumikilos ito na parang nakataya na ang pangalan niya sa resulta. O, ang mahusay na empleyado natatapos ang trabaho. Pero ang taong may ownership, mas malayo ang tingin. Kung mapapabuti ko itong proseso ngayon, makakatipid tayo ng 3 oras kada linggo. Ang ganitong pananaw parang matalinong investor, hindi lang sa quick wins nakatingin kundi sa value na lumalago sa pagdaan ng panahon. At hindi lang ito totoo sa pera. Totoo rin ito sa effort, sa kaalaman at sa tiwala. Gusto mong pagkatiwalaan gaya ng leader. Umpisahan mong gumalaw gaya ng isa kahit walang nagbibigay sa iyo ng titulo. Ang mga taong may pagmamay-ari sa kapalaran nila, hindi naghihintay mapili. Pinipili nila ang sarili nila at heto ang totoo. Kapag ginawa mo yon, halos palaging ikaw rin ang nabibigyan ng tamang papel. Dahil ang totoong halaga, hindi kayang itago o balewalain. Ngayon, maging totoo tayo. Nasabi mo na ba dati ang, hindi ko trabaho yan? Kailan ka huling nagmungkahi ng ideya ng walang humihingi? Kung hindi mo maalala, baka hindi ka pa talaga nag-iisip bilang may-ari. Baka sinisikap mo lang survive ang trabaho mo, imbes na gamitin ito para magtayo ng mas malaking bagay. Pero dito, sa mismong sandaling ito, pwedeng magbago ang lahat. Hindi mo kailangan ng posisyon para angkinin ang pananaw. Ang kailangan mo lang, simulan ngayon. At kapag ginawa mo yan, tandaan mo rin to. Walang bumubuo ng imperyo mag-isa. Walang umakyat sa tuktok ng bundok ng mag-isa at nanatili roon magpakailanman. Ang mga taong kasama mo sa paglalakad, sila ang magtatakda kung gaano kalayo ang mararating mo. Kahit gaano kakatalino, kung puro average ang nasa paligid mo, hihilahin ka pa ibaba. Pero kung pipiliin mong makasama ang tamang tao, hindi ka lang magtatagumpay, uunlad ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ang kasama mong naglalakad? Sino ang nagtutulak sa'yo na mas malawak mag-isip, mas mahusay kumilos, mas matatag mabuhay, o baka naman, napapaligiran ka ng mga taong nagpapaliit ng paningin mo, nagpapalabo ng tiwala mo at sumisip-sip ng lakas mo? Iyon ang susunod na aral. At baka ito na ang pinakamahalagang desisyong gagawin mo. Pumili ng tamang mga taong lalakarin mo ang buhay kasama. Dahil madalas, ang taong katabi mo, siya ang magtatakda kung gaano kalayo ang mararating mo. Piliin mo ang iyong bilog minsan, ang mga taong pinakamalapit sa iyo, ang nagiging pinakamalalaking pabigat sa buhay mo. Hindi dahil masama sila at hindi rin dahil gusto kanilang pigilan, kundi dahil sila mismo ay nakakulong sa siklo ng limitasyon, takot at pagkaantala.
Ang tunay na panganib, kapag mas malapit ka sa kanila, mas nagiging normal sa'yo ang mga limitasyong yon. Hindi kailangang punuin ang isipan mo ng negatibidad. Sapat nang mapalibutan ka nito. Unti-unti, halos hindi mo namamalayan, nagsisimula kang umangkop. Parang biyoling tinutono ang sarili ayon sa ibang instrumento sa paligid nito. Isipin mo ito. Nagsasagwan ka sa bangka. Katabi mo, may 4 pang taong nagsasagwan, pero paatras. Gaano ka man kalakas, gaano mo man kagusto ang pag-usad, hinahatak ka pa rin pabalik. Kahit ayaw mo, kahit hindi mo namamalayan, sinasabi mo sa sarili mong, sasabay lang muna ako. Pero ang tahimik na kompromisong yon, kapalit nito ay bilis, linaw, at baka pati na rin ang destinasyon mo. Isang araw, mapapatingin ka na lang at magtatanong, paano ako naipit dito? Ang kwento ni Lot sa Biblia ay hindi lang basta moral na aral. Isa itong matalim at buhay na halimbawa nito. Hindi makasalanan si Lot nang piliin niyang manirahan malapit sa Sodoma. Malapit lang siya. Pero habang tumatagal, hindi na lang siya basta malapit, nasa gitna na siya nito. Sa isang bulok na lipunan, sinubukan niyang manatiling matuwid. Pero araw-araw sumisipsip siya ng katiwalian, kawalan ng hustisya at pang-aabuso. Hindi naglalaho ang mga ideal sa isang pagsabog. Unti-unti silang kinakain ng katahimikan. Kaya noong dumating ang panahon para kumilos, hindi na niya nagawa. Kinailangan pa siyang hilahin palabas ng isang anghel. Nakikita mo ba? Kahit ang isang matuwid na tao ay maaaring mapagod at masira ng maling kapaligiran kapag pinili niyang manatili sa maling lugar. Kaya saan ka ba naninirahan ngayon? Balik tayo sa totoong buhay. May mga pag-uusap na nagbibigay sigla sa'yo. Nagliliwanag ang isipan mo, bumibilis ang tibok ng puso mo, at pakiramdam mo kaya mong baguhin ang mundo. Pero may iba, sa loob lang ng 15 minuto, pakiramdam mo parang butas ang supot ng buhay mo. Ubos, walang saysay, parang na-stuck ka. Nakakahawa ang emosyonal na enerhiya. Tinatawag ito ng agham na emotional contagion. May isang pag-aaral na nagsasabing kapag masaya ang isang tao sa social network mo, tumataas ng 15% ang tsansa mong sumaya rin. Pati mga kaibigan ng kaibigan mo nakakaapekto sa mood mo. Hindi ka lang basta nabubuhay ka sa isang emotional na ecosystem. At ito ang pinaka-nakakatakot. Hindi kailangan ng negatibong impluensya ang pahintulot mo. Ang kailangan lang nito ay katahimikan mo. Sapat nang makinig ka sa isang reklamo, palusot o tamad na dahilan ng hindi kumikibo. Kinukonsidera na ito ng utak mo bilang normal at bago mo pa namalayan, ganun ka na ring mamuhay. Siguro iniisip mo, pero hindi ko naman pwedeng basta putulin ang ugnayan ko sa mga kaibigan, katrabaho o pamilya. Hindi ko sila pwedeng iwan dahil lang hindi sila positibo. At tama ka, hindi turo ng stoicism ang pagtalikod, pero itinuturo nito ang ganito. Ang distansya ay isang uri ng pagmamahal. Kung hindi ka kayang iangat ng isang tao, huwag mo silang hayaang hilahin ka pababa. Ang mga hangganan ay hindi pagtanggi. Ito'y proteksyon. Tulad ng malinis na hangin para sa baga mo, kailangan mo rin ng malinis na espasyo para sa isipan mo. Kaya heto ang isang praktikal na gawin mo ngayon. Isulat mo ang 5 taong pinakamadalas mong kasama. Huwag mong masyadong pag-isipan. Damdamin mo lang. Pagkatapos ng bawat pakikisalamuha, mas malakas ka ba o mas pagod? Nai-inspire ka ba nila o lagi mong kinu-question ang sarili mo? Mas madalas ba silang magsalita tungkol sa mga pangarap o sa mga dahilan kung bakit walang gumagana? Kung ang listahang yan ay hindi tumutugma sa kung sino ang gusto mong maging, baguhin mo ito. Walang ibang pwedeng gumawa niyan kundi ikaw, at walang mas tamang oras kundi ngayon. Ang pagpili ng tamang tao ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging responsable. Tinuturuan mong mag-isip ng malinaw ang sarili mong isipan. Huwag mo itong hayaang maagaw ng lumang pattern ng ibang tao. Nagtatayo ka ng matibay na pundasyon. Huwag mong hayaang hukayin ito ng negatibidad. Kung minsan mo nang naramdaman ang kalungkutan, matapos iwan ang lumang grupo, huwag kang mag-alala. Ang kalungkutan na yan ay espasyo. Espasyong kailangan mo para muling ayusin ng panloob mong kompas. Matatagpuan ka ng tamang tao basta manatili kang totoo sa landas na tama para sa'yo. At kapag naunawaan mong ang tamang pag-iisip
ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nasa loob ng isip mo, kundi kung sino ang hinahayaan mong humubog nito. Tumawid ka na sa isang napakahalagang hangganan. Huwag kang titigil dito. Magpatuloy ka, papunta sa huling aral, na lahat ng natutunan mo ay hindi lang basta nananatili sa pahina o sa isipan mo, kundi nagsisimula ng mabuhay, gumalaw at baguhin ka. Dahil ang tamang pag-iisip ay walang silbi kung hindi ito hahantong sa tamang pagkilos. At ang buhay mo, tunay lang na magbabago kapag kumilos ka, hindi lang nag-isip. Isabuhay mo ang iyong mga natutunan. Pwede mong pag-aralan kung paano mag-isip ng tama hanggat gusto mo. Pero hanggat hindi mo ito isinasabuhay, nasa labas ka pa rin ng pintuan. Iyan ang masakit na katotohanan. Ang pag-alam ay hindi automatikong pag-unawa. At ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang isinasabuhay mo na ito. Ang tamang pag-iisip ay hindi lang tungkol sa mga ideyang dumadaan sa isip mo habang nagbabasa ka ng libro. Ito'y nasusukat sa reaksyon mo kapag bumagsak ang totoong buhay, kapag ininsulto ka na bigo ang mga plano mo o nangibabaw ang emosyon at gusto mo na lang sumuko. Sa mga sandaling iyon, lumalabas ang katotohanan. Nag-iisip ka ba bilang isang malayang tao o alipin ka pa rin ng mga kalagayan mo? Hindi ipinapangako ng Stoicism ang maayos at payapang buhay. Itinuturo nito kung paano maglakad sa gitna ng bagyo nang malinaw ang isipan at matatag ang puso. Pero heto ang hindi napapansin ng marami. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpigil ng emosyon. Ito'y tungkol sa pagmaster sa mga ito. Hindi ito baluti para magmukhang matatag. Ito ang panloob na estrukturang nagpapatibay sa iyo kapag yumanig ang mundo. At wala itong saysay kung hindi mo ito isinasabuhay araw-araw. Hindi ka makakarating sa Roma sa pag-iisip lang. Kailangan mong tahakin ito hakbang-hakbang sa alikabok, tinik at pagkakamali. Hindi ka ililigtas ng tamang pag-iisip sa kabiguan, pero tutulungan ka nitong bumangon muli. Ang tunay na tanong ay hindi, ano ang alam ko? Kundi, anong gagawin ko sa alam ko? Pwede mong ipangaral ang disiplina buong araw, pero kung puyat ka pa rin gabi-gabi ng walang dahilan, hindi mo pa ito isinasabuhay. Pwede mong banggitin ang tiyaga. Pero kung sumusuko ka bago mo pa makita ang resulta, hindi mo pa ito naiintindihan. Nagsisimula ang tamang pag-iisip kapag tinatanong mo ang sarili mo, sumasalamin ba sa paniniwala ko ang mga kilos ko? Akala ng iba, ang pagbabago ng buhay ay parang malaking revolusyon. Sa totoo lang, para lang itong tahimik na pag-e-edit. Bawat maliit na ugali ay parang isang pinturang stroke. Bawat ideyang pinipili mo, bawat reaksyong kinokontrol mo, bawat pagkakataong kumikilos ka kahit gusto mong magpaliban, lahat ng ito ang bumubuo sa kung sino ka nagiging. Hindi parang kidlat ang pagbabago. Ito'y dumarating parang unang sinag ng umaga matapos ang mahabang gabi. Banayad, mabagal at malinaw. Lang kapag malayo-layo ka nang nakalakad. Pero heto ang mahalaga. Wala nang ibang makakalakad nito para sa'yo. Marami ka nang natutunang makapangyarihang ideya, ang mag-isip para sa pangmatagalan, ang kumilos imbis na magreklamo, ang matuto mula sa kabiguan, ang angkinin ng buhay mo, at ang piliin ng tamang mga kasama. Pero ngayon ano na? Gaano na karami ang isinabuhay mo sa mga ito? Nagsi-scroll ka pa rin ba imbes na mag-aral? Nagsisisi pa rin ba kaysa umaksyon? Kumakapit pa rin ba sa mga toxic na relasyon imbes na bitawan? Hindi dahil hindi mo alam, kundi dahil hindi mo pa pinipiling mamuhay ng iba. Kaya ang huling aral ay hindi isang bagong ideya. Ito. I-apply mo ang lahat ng alam mo na. Walang pili-pili, walang hintay sa perfect timing. May isang bagay na madalas kaligtaan ng marami. Kapag mas marami kang natutunan, mas nadadagdagan din ang tukso na manatili ka na lang sa pag-aaral kaysa sa pag-aksyon. Nagiging taguan ang kaalaman. Pero ang Stoicism ay hindi nilikha para hangaan, nilikha ito para subukan. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya, isabuhay mo ito. Iyan ang puso ng tamang pag-iisip. Hindi lang ang pag-alam ng tama, kundi ang lakas ng loob na isabuhay ito kahit walang nakakakita. Hindi mo kailangan ng panibagong teorya, ang kailangan mo ay paninindigan. Pangako na simula ngayon, hindi ka
lang mag-iisip ng tama, kikilos ka rin ng tama kahit sa maliliit na desisyon. Isasara mo ang agwat sa pagitan ng alam mo at ginagawa mo. Titigil ka sa paghihintay ng perpektong kondisyon. Titigil ka sa pagsasabing, hindi pa ako handa, at sisimulan mong gamitin ang anong meron ka na para paunlarin ang kung sino ka na. Natuto ka, naunawaan mo. Ngayon, panahon na para kumilos na, parang talagang naintindihan mo na. Tumayo ka, tigilan mo na ang paghahanda lang. Ipagtabuyan mo ang ingay. Sabihin mong hindi sa katamaran at pagkaantala. Tuparin mo ang mga pangakong ginagawa mo sa sarili mo kahit pa maliit lang ang mga ito. Dahil bawat kilos mo ay boto para sa taong gusto mong maging. At hakbang-hakbang, hindi ka lang mag-iisip ng tama, mamumuhay ka ng tama. At iyan ang tunay na magbabago sa buhay mo. Dinaanan natin ang 7 pangunahing prinsipyo. Hindi mga abstract na ideya kundi totoong praktikal na susi na kayang baguhin ang buhay mo. Ang mag-isip para sa hinaharap para hindi ka lang basta nabubuhay araw-araw. Ang bitawan ng reklamo at piliing lumikha ng halaga. Ang ituring ang kabiguan hindi bilang katapusan, kundi bilang pinakamakapangyarihang guro. Ang pagtutok sa habambuhay na pagkatuto dahil isa kang work in progress. Ang pag-angkin ng pananagutan kahit hindi ikaw ang may hawak ng lahat. Ang pagpili ng mga taong kasama mo dahil sila ang huhubog sa kung sino ka. At higit sa lahat, ang pagsasabuhay ng lahat, hindi sa teorya kundi sa araw-araw na kilos, ugali at desisyon. Baka may gumalaw sa loob mo habang nakikinig ka. Kaya kong mabuhay ng iba. Kung ganon, hawakan mo ang damdaming iyan. Huwag mo itong hayaang mawala tulad ng mga naunang panandaliang inspirasyon. Dahil sa sandaling kumilos ka, kahit hindi perpekto, pero totoo, nagsimula ka ng magbago. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, pakilike ang video. Iyan ang pinakamagandang paraan para malaman kung may taong totoong nangangailangan ng mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-comment. Alin sa 7 aral ang tumama talaga sa puso mo? Taos-puso kong gustong marinig ang mga saloobin mo at sabay tayong lumago sa landas na ito. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Salamat sa pakikinig, hindi lang sa boses ko kundi sa sarili mong tinig. Kita tayo sa susunod na video kung saan patuloy nating huhubugin ang ating isipan, palalakasin ang ating pagkatao, at matututo hindi lang kung paano mag-isip ng tama, kundi kung paano mabuhay ng tama.